Mark chapter 5, verse 28. Kung inyo na pong nakita sa inyong mga tangan-tangan na Biblia, sabi po rito sa verse 28, "For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole." Ngayon pong gabing ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan po nating the hem of his garment. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na muli kami po ay tinipon ninyo upang magpanalanginan at umasa sa inyong kapangyarihan, sa inyong katapatan at magagawa sa buhay ng bawat isa. At bago kami tumungo sa oras ng pananalangin, dalangin po namin na kami po ay paalalahanan ninyo. Kami ay makasumpong ng mga bagay na pwede naming panghawakan at ilagak sa realidad ng aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay pinagkakatiwala namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Dito sa talatang ating binasa, again, the coverage of this message ay Mark chapter 5, beginning from verse 21 to 41. And if you will read those passages, ay makikita po natin na dito binabanggit ang isang lalaki by the name of Jairus. And Jairus, according to this text, ay siya po ay isang ruler sa synagogue. So in other words, siya po ay isang prominenteng tao. He is a prominent man. And then, itong tao na ito, si Jairus, ay meron siyang problema. Ang kanyang problema ay meron siyang anak and his daughter is at the brink of death. Nandun na po, agaw buhay, 50-50 yung kanyang anak. At narinig niya ang Panginoong Hesus, pinag-uusapan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga himalang ginawa, pinagaling niya yung servant ng isang centurion. And so, alam niya na ang pag-asa niya lang ay ang Panginoong Hesus. But I would like to invite you to verse number 24 para makita natin, ma-picture out natin what is the situation during this time. Sabi diyan sa verse number 24, "And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him." Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng word na throng is the people is pressing in. Pinagkakaguluhan po siya. Maraming mga tao na nandoon. Sino ba yung Jesus na yan? So may mga genuinely, they are following the Lord Jesus Christ, pero may mga tao na usisera lang. Gusto lang nilang makisali, makigulo. Pero deep inside, wala talagang impact, wala talaga silang relasyon sa Panginoon. And so sa kasulukuyang panahon, sa ating mundong ginagalawan, ang pangalan ng Panginoong Hesus ay ganun pa rin katanyag. Ilang taon na siyang wala dito sa daigdig na ito. And yet, maraming tao, kilala lang siya bilang mahusay na guro. Kilala lang siya bilang mabuting tao. Pero hindi nila nakikilala na ang Jesus na ito ay ang siyang tunay na tagapagligtas. And so, nagkakagulo yung mga tao, no? Nagsisiksikan. At maraming naging hadlang. In fact, kung titignan ninyo, isipin mo, meron kang anak na nag-aagaw buhay, and that is in the name of Jairus. Pwede niyang bigyan ng karwahe ang Panginoong Hesus. Pwede niyang bigyan ng magarang sasakyan just for the urgency. No? Para lang matugunan yung nagmamadaling pangangailangan. Gumaling ang kanyang anak, pero hindi niya magawa dahil nga sabi ng verse 24, the people are pressing him. Dinudumog siya. No? Pero we will see later on na akala natin ito ay aksidente, na ito ay hindi inaasahang pagkakataon, pero lahat ay plano ng Panginoon. Lahat ay itinakda ng Diyos. At kahit na itong mga tao na nagkakandag gulo sa Kanya,
ay gagamitin niya para sa isang napakadakilang himala. At makikita natin dito yung kondisyon ng tatay na si Jairus. No? Meron siyang anak na nag-aagaw buhay. At napakahirap i-imagine, napakahirap na suotin yung sapatos ni Jairus. At ayoko ring maisip o maranasan yung pagkakataon na meron kang isang anak na babae na nag-aagaw buhay. No? Pero kung iisipin pa lang natin, masasabi natin na napakahirap ng sitwasyon ni Jairus. No? At ang kanyang pag-asa ay ang ating Panginoong Jesus. At kinausap niya ang Panginoong Jesus at ang Panginoon ay sumama sa kanya. Pero tignan natin sa verse number 25. Mark chapter 5 in verse 25, "And a certain woman which had an issue of blood 12 years." Merong babae na inaagasan. For how many years? For 12 years. 12 worse years. 12 taon na punong-puno ng pait, punong-puno ng sakit, punong-puno ng hindi magandang karanasan. No? Si Jairus, meron siyang magagandang alaala kasama ang kanyang anak. Meron siyang mga magagandang pangyayari sa kanyang buhay with his daughter. But the problem is, inaagaw ng kamatayan ng kanyang anak. At eto namang babae na ito, so we're trying to contrast the situation. Dalawang tao, isang lalaki, isang babae. Yung isa, meron siyang magandang karanasan. Yung isa naman, meron siyang pangit na karanasan. Dahil kahit na anong karanasan natin, ang katotohanan, haharap tayo sa kamatayan. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Kay masaya, kay maganda, kay mapait, haharap tayo sa kamatayan. At ang common denominator ng dalawang tao na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Pareho silang nagkaroon ng magandang karanasan, pagbabago sa presensya ng ating Panginoong Jesus. So 12 years, no? Naubos na yung kanyang pera. Tingnan natin sa verse number 26. "And had suffered many things and many physicians." Kakaiba yung kanyang medical condition. And so lumapit siya sa mga magagaling na manggagamot. Sabi rito, it is many. Naubos yung kanyang pera dahil nga very rare yung kanyang kondisyon, maaring pinag-eksperimentohan pa siya. Maaring maraming medisina ang sinubok sa kanyang katawan. But instead na magkaroon ng kagaanan, sabi dito, and had spent all that she had and was nothing bettered, but rather grew worse. Imbis na lumapit sa paggaling, lumapit sa kaginhawaan, bawat araw, bawat sandali, palala ng palala ang kanyang kalagayan. At narinig niya ang patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya sabi sa verse number 27, "Then she had heard of Jesus came in the press behind and touched His garment." Ganun niya tinitignan yung kanyang sarili. Kung ikaw ay merong ganitong sakit, this is one of the sickness during the Bible times na maituturing na ikaw ay unclean, katulad ng leprosy. At hindi mo yan pwede ipamalita, hindi mo yan pwede ikwento dahil nga bawal kang makisalamuha sa ibang tao. At ganun niya tinitignan yung kanyang sarili na ang Panginoong Jesus ay walang oras para sa kanya. Ganun siya ka-insignificant. Pero sabi niya, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, sabi niya dyan sa verse number 28, "For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole." So we have
certain things to reflect dito sa babae na ito na may kinalalaman at maaring naranasan na rin natin o patuloy nating nararanasan sa ating buhay. Number one, gusto ko pong makita natin the people that surround her. No? The people that surround her. In verse number 24, sabi diyan, and Jesus went with him, and much people followed him and thronged him. Sino yung gusto niyang lapitan? Ang Panginoong Yesus. Sino yung pinagkaguguluhan ng mga tao? Ang Panginoong Yesus. So therefore, pati siya naiipit, pati siya hindi makalapit sa Panginoong Yesus. At maraming hindrances, maraming obstacle na nakalagay sa kanyang harapan. At yung ideya na makalapit sa Panginoong Yesus seems impossible. No? Pero nandun yung kanyang desire. Nandun yung kanyang pagnanasa, nandun yung kanyang aksyon na lumapit sa ating Panginoong Yesus. Maraming gustong lumapit sa Panginoong Yesus. Maraming gustong pag-aralan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Dahil hindi lamang siya isang tao na kilala natin sa mga relihiyon, bagkus isa rin siyang tao sa kasaysayan. At in fact, yung kanyang kaarawan, yung kanyang kapanganakan, ay malaki ang ambag sa ating kasaysayan. At maraming tao, Kristiyano man o hindi, na kinikilala na isang araw sa daigdig na ito, may tao na nagngangalang Jesus. No? At itong tao na ito, nais niyang lumapit sa Panginoong Jesus. Hindi para makiusyoso, hindi para tignan lang siya, hindi lang para alamin ano ba yung kaya niya. Gusto niyang maranasan yung kayang gawin ng Panginoong Yesus. And that is the miracle. She wants healing. At yung ating Panginoong Yesus ay pinaliligiran ng mga tao. The people are pressing in. Naranasan nyo na bang umattend sa mga gathering? Maaring sa church, maaring sa iba't ibang mga okasyon. Maaring naka-attend na kayo ng mga gathering na sandamakmak ang tao, nagkakagulong tao, maraming tao, and yet, you feel alone. No? Maaring nasa loob ka ng church, kasama mo mga kapatiran, and yet, there is that loneliness. Itong babae na ito, ganun yung kanyang nararamdaman. Although maraming tao sa kanyang paligid, but she is lonely. Alam niya, walang makakaintindi sa kanyang sitwasyon. Kahit pa ikwento niya ito. And sometimes, ganun din tayo. Nakiisip natin, kahit na kapatid na nga natin sa pananampalataya, ang nasa isip natin, walang merong malasakit sa atin. Walang merong gustong umunawa sa atin. And once we started to share our problems, ang iniisip natin, mauuwi lang tayo sa pagkukumparahan ng problema ng bawat isa. Ganon ang pakiramdam ng babae na ito. She feels insignificant. Pero mga kapatid, mga kaibigan, itong sitwasyon ng babae na ito, no, ay nagbago. Alam niyo po, itong kondisyon ng babae na ito, legally, according to the law of Moses, bawal siyang makihalubilo sa kahit na sinong tao because the sickness, the situation is considered as unclean. Katulad ng mga lepers, hindi po ba, ina-isolate sila, quarantine sila, bawal silang makihalubilo hanggat hindi sila na-declared ceremonially ng mga priest na clean. Hanggat hindi sila gumagaling. Maaring itong babae na ito, meron siyang mahal sa buhay, meron siyang asawa, pero hindi niya pwedeng makasama yung kanyang asawa, hindi niya man lang pwedeng mayakap. Dahil nga, she is unclean. Maaring meron siyang magulang, and during this time, maybe buhay pa yung kanyang magulang. Pero hindi siya pwedeng yakapin, hindi siya pwedeng arugain, dahil sa kanyang kalalagayan. She is isolated.
No medical remedies available. No religious ceremony available. She is hopeless. She is in misery. Ang nasa isip niya lang isang bagay. Kailangan mahawakan ko ang laylayan ng damit ng Panginoong Yesus as soon as possible. So, there are people surrounding her. Now let us go to our second point. The power that saves her. Tignan natin sa verse number 27. Yung kapangyarihan na nagligtas sa kanya. Verse 27, and she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment. Yung kanyang pinananabikan, yung kanyang panalangin, sabi niya, mahawakan ko lang yung damit ng Panginoong Yesus. At dumating yung pagkakataon, nandun na, malapit na sa kanya. It is now or never. At ginawa niya yung kanyang naisin, nahawakan niya ang damit ng Panginoong Yesus. Tandaan natin, ang Panginoong Yesus, sa pagkakataong ito, papunta siya sa ibang direksyon. Papunta siya sa bahay ni Jairus to heal his daughter. Meron siyang specific na direksyon, meron siyang specific na layunin, at hindi ito para sa babae na ito na inaagasan. Pero along the way, no? Sa tingin niyo ang Panginoong Yesus, coincidence lang, nagkataon lang, hindi. Alam ng Panginoon, bago pa lamang mangyari, may babaeng naghihintay sa kanya. Alam ng Panginoon na merong hahawak ng kanyang damit. And so, nakita natin, sakto sa plano ng Panginoon. There was this crowd na kung saan ginamit ng Panginoon so He can walk slowly, properly. At pagdating niya sa presensya ng babae na yon, merong eksaktong oras para sa babae na yon na mahawakan niya yung damit ng Panginoon at hindi yung Panginoon nagmamadali, dadaan sa kanyang harapan at hindi niya magagawang mahawakan ang damit ng Panginoon. Jesus Christ is always on time. He is never too late. He is never too early. He is never in a hurry, nor in urgency. Tingin niyo, ang Panginoon nagmamadali. Maalala ninyo in John chapter 11, namatay na nga si Lazarus eh. Sabi ni Mary, ang nasa isip ni Mary at ni Martha, Jesus Christ is too late. Panginoon, kung naaga-aga ka lang, baka naabutan mong buhay si Lazarus eh. Jesus Christ was never in a hurry. Alam niya kung ano yung gagawin niya. He is right on time. At pagdaan niya dun sa presensya sa harapan ng babae na yon, exactly right on time. Siguro iniisip ng mga tao, 12 years. Bakit hindi nung unang taon pa lang pinagaling na siya ng Panginoon? Itong babae na to, after 12 years, she is about to give up. Susuko na siya. Aayaw na siya. Pero nung narinig niya ang Panginoong Yesus, gumawa siya ng paraan para mapalapit sa Panginoong Yesus. At nung mahawakan niya ang damit ng Panginoon, right on time, sabi ng banal na kasulatan, siya ay gumaling. Hindi niya pinalampas yung pagkakataon. It's now or never. Pwede niyang panoorin ng Panginoong Yesus na lumalayo, dumadaan sa kanyang harapan at wala siyang ginagawa. Pero mas pinili niya na hawakan ng laylayan ng damit ng Panginoong Yesus. At dahil dito, nakatamo siya ng kagalingan. Ang Panginoong Yesus, He walks slowly. He knows that someone needs His power. Mga kapatid, mga kaibigan, sa buhay din natin,
Minsan marami tayong mga minamadali sa buhay natin. Marami tayong ambisyon, marami tayong pangarap, marami tayong kagustuhan na gusto natin makuha sa madaling paraan, sa madaling panahon. Pero minsan kailangan natin maghintay. It takes time. Oh. Meron tayong anak na matigas ang ulo, it takes time. No, may prosesong ginagawa ang Diyos. May mga tao na akala mo walang malasakit sa iyo, but the moment you open up, you share your experience, you share your problem, you will be surprised na meron palang taong merong malasakit. No? Last Sunday, nagkaroon kami ng meeting sa choir. No? Kung napapansin nyo na 2 Sunday na nawala ang choir. So nagkaroon kami ng meeting sa choir at bilang pastor, nandun ako. Pero wala akong ginawa. Nanood lang ako. You know why? Kasi nung pinakikinggan ko na, everyone is willing to share. No? Yun yung nakakatuwa doon, ano? Lahat may suggestion, lahat may opinion, and they want to make the choir better. No? At bilang pastor, ang sakit namin, kasi wala naman silang pakialam eh. Kasi wala naman silang concern eh. But you will be surprised, you're wrong. Maraming merong malasakit, maraming gustong makilahok, maraming gustong pagandahin, paunlarin ang ministry. Pero ang nasa isip mo, wala namang pakialam sila eh. No? But once you sit, you talk, you open up, and you will be surprised. May puso pala sila. The point is, you never started. Hindi mo inalam, hindi mo sinabi, hindi mo inopen up. Merong mga taong merong malasakit. At above all, higit sa lahat, ang Panginoong Yesus, merong malasakit sa atin. He cares for us. So nakita natin, mga kapatid, number 1, the people that surround her. Yung mga taong nakapaligid sa Kanya ay mga taong nakapaligid din sa ating Panginoong Yesus. And they become